So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yung magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo ngayon sa Samuel chapter 15 at ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 5 po at ang sinasabi nga po sa talatang ito ang pagpukusa sa Amalek at ang pagsuway ni Saul. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel, kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang mga Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y nilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin ang lahat ng ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa at kamelyos at asno. Kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel nang bilangin ni niya umabot sa 20,000 mga kawal bukod sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito sa pagpunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang tuyong ilog na malapit doon. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 15 verse 6 to 10. At sinabi ni Saul sa mga siniyo, kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo na sa gitna ng mga Amalekita. Baka kayo'y lipunin kung kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ng Israel na sila'y umahong mula sa Ehipto. Sa gayo'y umalis ang mga Sineyo sa gitna ng mga Amalekita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila kung patungo ka sa Shur na nasa tapat ng Ehipto. At kanyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinaghinayangan ni Saul at ng bayan ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yung mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na bahawak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinabi, Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 15, verse 11 to 15. Nanghihinayang ako sa pagkapilit ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Tinanong ni Samuel, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha yan ng mga tauhan ko sa Amalek, kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Amen. Samuel chapter 15 verse 16 to 20. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel at pinahirang ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel?
At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipunin ang mga makasalanang Amalesita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananansam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinusunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa dagat na pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag sa hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalesita. Amen. Amen. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 15 verse 21 to 25. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasaki ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba na tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 15 verse 26 to 30. Pero sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo, dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, inalis na sa iyo ngayon ang Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ng isip. Sumagot si Saul, nagkasala ako, makikiusap ako. Parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mga mamamayan at ng buong Israel sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon sa iyong Diyos. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 15 verse 31 to 35. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita. Tiwalang-tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Niisip niya na hindi na siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel kung paanong maraming ina ang nawala ng anak dahil sa pagpatay mo. Ngayon mawawalan din ng anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal.
Pagkatapos bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibeah. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa namatay si Samuel, pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon sa ginawa niyang hari ng Israel, si Saul. Yun lang po rin ng Diyos. God bless.